Good afternoon, everyone. In a few minutes, we will be starting our webinar, and we are just allowing more people to enter our Zoom session. For those who won't be able to enter in Zoom, rest assured that you will still be able to be part of this webinar because we are currently live streaming on our Facebook page. Please like and follow us on our social media pages for more updates about our online activities for this year. Please be reminded that the question and answer portion will be reserved at the end of the speaker's presentation. You may type in your questions during the talk, but they will only be answered at the end of the presentation. As for the certificates for today's webinar, we will be releasing instructions on how you may claim them at the end of the webinar. Before you leave, we'll ask you to open your cam for a photo op. Thank you for your cooperation.
Magandang hapon po or magandang tanghali sa inyong lahat. Kamusta po kayong lahat? Welcome to the third and last part of the Pagyamanin series, first episode, The Minerals Industry During the Pandemic. Today's episode will tackle the efforts and response of Lepanto Consolidated Mining Company to COVID-19. Now, before we proceed, I would like to thank everyone for joining us here today. Yaman Philippines would like to thank our affiliate partner, the Philippine Mining Club, established to form better relationships across all areas of the Philippine mining industry. We would also like to thank the Philippine Mine Safety and Environment Association, the forerunner in promotion of occupational safety and health, sound environmental management, and social responsibility in the minerals industry. This event wouldn't be possible without your ever-loving support po. And I'd like to acknowledge the board of directors joining us here today. We have Ma'am Annie D and Ma'am Lita Lee and Engineer Luis Sarmento. Thank you po for joining us here today, always supporting us sa lahat ng activities namin since 2015. Thank you so much po. Now, without further delay, I would like to introduce you to our speaker for today. He completed his bachelor's degree in communication in the University of the Philippines in 2006, became a news reporter and anchor for ABS-CBN Baguio from 2007 to 2011, news manager and anchor for ABS-CBN Palawan from 2011 to 2012, and news desk director for CNN Philippines from 2012 to 2015. He was the communications officer for San Miguel Brewery and corporate communications manager for ARC Refreshments Corporation. Currently, he is the communications head of Lepanto Consolidated Mining Company, a Filipino primary gold producer, and has been a proud corporate resident of Mankayan, Benguet since 1936. Everyone, Sir Butch Mendizabal. Good afternoon, sir. So guys, if you have questions pala mamaya for Sir Butch, pwede nyo siyang ilagay sa chat box natin or buksan nyo yung mic nyo and yung camera para makapagtanong mamaya kay Sir Butch. And then later, pag nag-photo up tayo, isa-send din ng officer natin yung link for the survey form. And pag nasagutan nyo siya, makukuha nyo yung certificate nyo next week. Okay, so I think
Ready na si Sir Butch? Ay, sir, naka-mute pa po kayo? Okay, I'm sorry. Okay. You can hear me now? Okay po. Yes po. Okay. Sige. So, can start na? Yes, sir. Okay. Hello. Hello everyone. Naimbag nga agsapa kada kayo amin from dito sa Mangkayan, Benguet. I see medyo marami rin tayo ngayon. So, and I understand this is the third leg of the webinar forum on the mining industry's role in the time of pandemic, right? Yes, sir. Okay, so, and I'm the last to speak at. Okay, so it's a privilege again for me, for us, for Lepanto Mining to be invited in this forum and to share, of course, what we have been doing since day one nitong COVID-19 pandemic nga. So it's an honor na mai-share, maibahagi namin sa inyo yung naging role natin kung paano makatulong sa community, sa mga employees, through our social development management programs and CSR programs para sa ating mga community members. So allow me first to, so I can share the screen for the PowerPoint. So before I discuss itong mga efforts, mga COVID-19 interventions ng Lepanto, let me first share a bit of info about what Lepanto Mining is. So, konting company profile lang muna tayo about Lepanto para sa mga, lalo na sa mga hindi pa nakakapunta dito or to those na medyo hindi ganun ka-aware about what Lepanto Mining is, what we do. So, let me start my present. Wait lang, i-full screen ko lang, okay? Okay, so here's our company profile. Well, Lepanto Mining, na-mention nga kanina na is a Filipino producer of gold, copper, and silver in the Philippines. And it has been a proud resident of Mangkayan, Benguet since 1936. So we've been here for, ngayon is 84 years na si Lepanto. Ngayon September actually, yung September is our birthday month. So by September 21, we will be turning 84 years. I believe we're the second oldest mining company in the Philippines next to Benguet Corporation. So that's our vision and mission. Of course, just like any other companies, we see our company to be a global Filipino mining company by attaining world-class capabilities and becoming a corporate model in the fulfillment of social responsibilities, of course, through various programs, syempre ng Lepanto, and syempre by fulfilling its corporate social responsibilities, of course, to its communities. And Lepanto also is an ISO 14001-2014 certified. So that's why we have this environmental policy. Na as you can see, it's written na we commit to become a model social responsible mining organization through effective implementation of our environmental standards, procedures, and programs. So yan, through the environmental management system, mas lalong na napagtibay ang aming commitment, yung commitment ng Lepanto into environmental stewardship, environmental enhancement, and environmental protection. Of course, safety and health policy, safety of course, and health of our employees and our community is of course of paramount concern ng company. Okay, so simulan natin muna konting history lang. Let's take a trip down the memory lane lang konti. So, ito yung history ng Lepanto. So, during the Ming Dynasty in 12th, 13th century, pati yung mga Chinese traders dito sa Mangkayan and nagkaroon ng trade using copper ingots sa Mangkayan. And in 16th century, the Spaniards set foot in the Philippine soil. And Mangkayan then
became their key source of metals using crude mining methods. So hindi pa noon na-establish yung mga large-scale na mining. And in 1864, the Cantabro Filipino Company became the first organized mining company to operate the mine, and it lasted for years. Nasunod ko noong 1930, ito na yung mining boom ng Mangkayan. Nagkaroon ng increase sa gold prices, and nagkaroon ng improvement of access ng roads dito sa Mangkayan. So because of mining, nagkaroon ng unti-unti na nagsimula ang development dito sa bayan ng Mangkayan. Mangkayan is in Benguet, by the way. It's like 3 to 4 hours from Baguio. So let's go na sa pre and post World War II. In September 21, this is our anniversary. So ito yung founding anniversary ng Lepanto. So dito na na-establish yung September 21 ang Lepanto Consolidated Mining Company through Victor Lednicki. So the company built the country's first copper plant at 400 tons per day, increasing it to 1,000 tons per day. Nung nagkaroon ng World War II, which is in 1940, so syempre naapektuhan ng mining company. And yung Mitsui Company, yung nag-take over ng Lepanto for 3 years during the war. And post-war, syempre, nagkaroon ng mga ruins. So 1947, doon lang nasimula yung rehabilitation. So what you see in the picture, that's the post-war picture ng aming mill plant. So ito yung na-rehabilitate na mill plant yung nasa picture na yan. In 1980, dito na na-discover yung far southeast gold-rich porphyry copper deposit. So I'm sure many of you have already heard nitong far southeast. Yun. So until now, still ongoing pa rin siya. And nasa court pa rin yung kaso para magtuloy na yung operation para ma-convert yung MPSA ng Lepanto to FTAA. So I believe it's the 4th largest deposit in the world. So the gold resource, the gold fields from Australia, sila yung aming kapart Southeast Gold Resources Incorporated or FSGRI. Ito yung joint venture ng Lepanto and the gold fields. In 1995, ito yung heyday na ng Lepanto. Dito na-discover yung Victoria and Teresa. So that's gold. Ito yung dito na nagsimula yung heyday ng Lepanto nung discover si Victoria. So noong 1996, sinimulan din yung construction ng CIL plant. And officially in 1997, the Victoria mine officially came to being with the completion of its modern CIP plant. So during the first 10 months ng operation ng Victoria, it produced around 106,000 ounces of gold and 71 ounces of silver. Ang projected mine life ni Victoria is 20 years. So from 1997 to hanggang dapat nung 2017. Pero syempre, dahil nga until now, siya nag-veins kasi ito eh. So parang is nanganganak pa rin siya. So may mga nakukuha pa rin from this deposit. In 2014, so dito na simula naman yung QPG na tinatawag. It's the quartz pirate gold deposit. So it's Lepanto's, and ito yung binalikan nyo sa mga energite deposit ng Lepanto. So by then, so nung simula nung year na yan, so Lepanto we produce copper again, gold. That's in 2014. And at present time, this year, diniscontinue ng company ang copper production and we focused on gold production from Victoria and Teresa deposits. So, yun para lang ma-imagine nyo. Yan yung geological map ng Mangkayan. So, yan yung FSE
Nakita niyo naman kung gaano kalaki si FSC deposit. So that's it. Siyempre, ang mining process ng Lepanto, it's cut and fill. So yan yung idealized na illustration ng cut and fill mining. So hindi kami at if we don't fill from the phrase itself. So ayun, ina-backfill namin yung once na ma-extract namin yung minerals from that level, iba-backfill namin siya to proceed to another level. So that's the ideal cut and fill process in layman's term. I won't go into technical details. So I'm sure many of you naman are aware ng mga processes na ito. So yan ang milling process namin for the gold and the copper. Ang workforce profile ng Lepanto, 93% ng aming manpower is siyempre karamihan lalaki. And the female is at 7%. Total manpower namin as of August 2020 is 1,696. Yung deployment ng mga tao namin, underground is ang majority. Actually, it's 63%. Surface namin, kabilang ako doon. So it's 37%. Pati yung job types and levels, 76 are rank and file, and professional, tech, and staff is at 24%. Yung workforce affiliation ng Lepanto. So dito sa Lepanto, mixed actually kami dito. So syempre, priority ng Lepanto, yung mga taga Benguet. And of course, yung neighboring rin namin, province, which is Mountain Province. So as you can see sa chart, 23% mga taga Benguet and 27% is from Mountain Province. Mountain Province is katabi lang ng Mangkayan. So tatawid ka lang. Siguro mga 20 to 30 minutes nasa Mountain Province ka na. Pero syempre, nandiyan din from other Cordillera provinces are employed din dito sa Lepanto. We have from Ifugao, from Kalinga, from Abra, Apayao. And ang others na to is as you can see naman, medyo madami-dami rin, 13%. So itong others na ito from other provinces, particularly mga taga Davao, taga Mindanao, taga Visayas, kabilang ako actually sa others, sa 13%, dahil ako ay from Bicol. So yon. So madako naman tayo sa environmental stewardship programs ng Lepanto Mining. Since na-discuss ko na yung about sa background, sa history, and a little bit sa operation ng Lepanto, so we proceed sa environmental programs ng Lepanto. Effluent management, of course, syempre isa yan sa mga priority ng Lepanto, of course. And we're proud to say na yung tailings storage facility 5A ng Lepanto is one of the 7 best designed tailings dam in the world. So it is maintained and operated to withstand a 600 flood event. So it's, put the stress here, 6 times the government standard. And it has a freeboard of 30 meters, 4 times the government standard din siya. It's audited every year by international geotechnical consultants, the latest of which yung URS from Australia. And always, mga favorable findings na-generate nila from their inspection of our tailings dam. So dito, aware naman tayo, di ba, na sa tailings dam, dito tinitreat yung mga mine tailings natin. Of course, rehabilitation ng mga decommissioned tailings dam. Nakikita nyo nasa picture na yan, that used to be a tailings dam. Kung ano yung nakita nyo sa previous picture, ganyan na siya ngayon. So yan yung dating tailings pond 3. Na-decommission siya around 1994. So, nirehabilitate siya and ngayon, ay, ganyan na siya. May mga, so it's, as you can see, it has been a grazing land for horses and cattle. So, pag pumunta kayo dyan, siguro aabot mga 100 na horses. Wild horses, yung makikita nyo dyan. Ang dami nga nagsasabi sa amin kung Photoshop daw ba yan. So see for yourself. Pag napasyal kayo dito, makikita nyo yung mga kabayo na yan. Free roaming lang siya.
diyan sa sa TP3 namin. And yung Links Pond 4 din namin has been converted na rin into a carbon sequestration area. So yung before na yan, pupunta ka doon. So marami na rin mga puno doon. So yung iba pang mga rehabilitation ng tailings dam namin is naka-pipeline yan. May ongoing kami ngayon na rehabilitation. And we're looking na maging ganyan din siya in a few months' time. Of course, reforestation program ng Lepanto, over 700 million seedlings ang natanim ng Lepanto across 1,000 hectares of land. Since nagsimula mag-operate ang Lepanto. Siyempre, tuloy-tuloy yan, yung reforestation program ng Lepanto. And mas in-intensify actually ng Lepanto yan. Every year, in-intensify ng Lepanto yan. Yung reforestation program. Actually, kung may mga event tayo dito, so pag may, isa sa mga parating kasaling program natin dyan is the tree planting ng Lepanto. And we involve here not just the employees, even the community members. Kasama rin sila na nakikipartake sa mga tree planting activities natin. And of course, pati mga outside barangays, outside camp, kasama din yan sa reforestation program ng Lepanto. Isa to sa pride ng Lepanto rin. It's Lepanto is the first in the Philippine mining industry na magkaroon ng engineered sanitary landfill. So isa yan actually during the last year na environmental summit sa Baguio, nakita ito ni PNR USEC Antiporda sa booth namin kasi we showcased the engineered sanitary landfill. So he instructed actually EMB gawing benchmark ang Lepanto, ESL ng Lepanto sa solid waste management sa mga provinces sa Cordillera. So after nun, halos every week, every month, meron kaming mga natatanggap ng mga tours, mga requests na mag-tour sa ESL namin. So mga LGU from different provinces, from different municipalities, we've been touring here sa Lepanto para matuto, para makita firsthand itong ESL ng Lepanto. And of course, ma-experience nila firsthand kung ano nga ba work si Lepanto. Yun. Pag napasyal kayo dyan, para ka lang nasa park. Ang daming flowers, daming puno. Yun. Mas dinevelop actually namin siya. Tsaka yun, pwede ka rin kumain dyan kasi wala siyang amoy. Yun. So isa yan sa mga sinushow-case ng Lepanto dito. And part pa rin ng solid waste management commitment ng Lepanto is of course, we're committed to zero waste of course. Hence the strict implementation ng waste segregation. So makikita nyo naman ang daming colors ng trash can namin. And yun, bawal ng plastic dito sa Lepanto. So, yun, isa yan sa mga programs namin for the solid waste management. As mentioned earlier, there are ISO 14001:2015 certified. Isa pa siguro sa milestone ng Lepanto, we are the first mining company in Southeast Asia na maging PCB-free. PCB is the polychlorobiphenyl. Yun. So, na-decontaminate namin. So, last year, to Synergy Services, so they helped na ma-decontaminate yung mga ano namin dito. Yun, para maging PCB-free siya. So, ilan lang yan sa mga environmental programs ng Lepanto. We have been fulfilling for the past years in our over 8 decades of operation. Yun. So, after nito sa environment, punta naman tayo sa, of course, sa social development management programs na. So, dito nyo makikita yung commitment ng Lepanto sa community development para sa mga neighboring, para sa host and neighboring communities ng Lepanto. Let me know lang kung may clarification kayo. So, simulan natin sa education.
So scholarship programs, of course, hindi mawawala yan. Una, Lepanto has established 9 preschools inside camp. We have 2 elementary schools, the Lepanto Elementary School and the Paco Elementary School. That's inside camp. And we have 1 high school. Yung nasa picture, that's Lepanto National High School. And, sa ngayon, ang Lepanto National High School and our Lepanto Elementary School is nakikipagsabayan na rin yan on national scale. So yun, we're proud to say ang mga students ng Lepanto National High School, mga graduates ng mga Lepanto schools, ay nakikipagsabayan niya sa mga schools from other parts of the country pagdating sa mga competition. Dahil maganda yung quality ng learning na na-establish dyan sa Lepanto schools. And we're proud to say na si Commissioner Dulay ng BIR is a product ng Lepanto High School. Si former Baguio City Mayor Dumogan, he's also a product of Lepanto Elementary and Lepanto National High School. So ilan lang sila sa mga product ng Lepanto schools. And apart from the in-camp schools ng Lepanto, we have these scholarship programs. So, yung nasa gitnang picture, sila yung 4 sa 14 na professional graduates ng Lepanto through our Development of Mining Technology and Geosciences full scholarship program na nagsimula noong 2012. So, yung nasa picture na yan, lahat yan mga mining engineers. I'm sure, kung aware naman siguro yung karamihan sa inyo na DMTG, Full Scholarship Program. Ito yung scholarship grant na binibigay natin sa mga students who are taking up mga mining-related courses like mining engineers, geologists, metallurgical, chemical engineers. So yun. So ito yung DMTG, Full Scholarship Program ng Lepanto. So lahat libre dyan. Lahat covered, sa scholarship grant ng Lepanto. Another one is the Lepanto Educational Assistance Program or the LEAP na tinatawag namin. So ito naman, this Educational Assistance Program is offered sa mga students dito sa community rin who are taking up non-mining related courses. So since 2002, doon namin IPEG kasi dito nagsimula ang Social Development Management Program noong 2000. So since the inception of SDMP at nasimulan itong LEAP, we have already produced 718 graduates. And sa ngayon, nasa 387 yung enrolled sa iba-ibang kurso dito sa LEAP. Siyempre, mga school facilities inside camp, then we have our very own Felipe Uyap Library. Felipe Uyap is our chairman. So yan, it's not only open for schools, also open for the whole community. Itong FUY library namin. So dyan, yung mga students, pwede silang mag-aral, maghiram ng libro, and we provide internet access then for their research. And yung sa babang picture naman, that's we equip also our Lepanto National High School with e-learning facility sa loob mismo ng campus nila. Beng, hinaan mo lang Okay. So, ito naman, Bisita Eskwela is an outreach program ng Lepanto na nirarating yung mga far-flung schools dito sa Mangkayan area. So, actually matagal na itong sinimulan pero na-establish lang siya noong 2017. So yun, since then we've been reaching mga lalayong schools like this picture, itong ng picture na ito, this is in Situlas Igan. Situlas Igan is like 3 hours hindi siya by land, hindi siya yung sasakyan. Trek siya. So tatawid ka ng 3 ilog ng mga hanging bridges para marating mo itong sitio na ito. Yun. So with our community relations department, so narating natin ito. Itong school na ito, mabigyan sila ng mga school
mga school supplies, yun. Mga libro, mga school supplies, mga bags, para mabigyan ng tulong itong mga malalayong schools dito sa Mangkayan. Ito naman sa Amam, this is also in Mangkayan, in Balili. So ito nasa 1.5 hours siya na ride going here. Ito yung mga nirarating ng Lepanto para mabigyan sila kanilang mga pangailangan sa kanilang eskwela. Ito isa sa mga barangays pinuntahan natin during the kick-off actually ng Bisita Eskwela. Makikita niyo na mismo ang resident manager, the president and COO na si Brian Yap is sumama mismo para magbigay para personally na magbigay siya ng tulong sa mga estudyante dito sa this in Kulalo, isa sa mga barangay ng Lepanto. Yun. Okay? So, part pa rin syempre, dahil nga sa Benguet is in Cordillera, and we all know Cordillera is napakaganda, napakayaman ng kultura dito. So, isa rin sa commitment ng Lepanto is ma-enrich lalo yung arts and culture dito and maipakilala sa mga bata dito para mas ma-appreciate nila habang bata pa ang culture ng Cordillera. So, every summer, meron tayong na-conduct na theater and art summer workshop sa mga bata sa lahat ng mga barangays ng Mangkayan. So, ang target natin dyan is nasa 400 to 500 na mga bata yung nagpa-participate dito sa summer workshop ng Lepanto. So, dyan, tinuturuan sila ng mga Benguet dances na we call tayaw. Yun yung tawag sa isa sa mga Benguet dances. They also learn how to play itong mga instruments like the solibaw and the gong. So yun. And of course, itong summer workshop program natin is of course with the help na rin ng aming isa sa mga cultural group ng Lepanto National High School, which is the Gambang Theater Guild. So we work hand in hand with them para tumulong na turuan itong mga bata about dito sa mga Benguet dances and sa pagdugtong ng mga cultural appurtenances ng Cordillera. Youth development. So ito naman yung lalo pa pinagyayaman ng Lepanto namin ang skills ng mga estudyante dito sa Mangkayan. So just last year, itong program na ito, we conducted this journalism workshop dito sa Lepanto, wherein we invite the students from the 9 barangays ng 9 high schools ng Lepanto. So as you can see sa picture, so nag-invite kami ng mga national journalists. So sa picture na ito, if you've heard of Pia Gutierrez ng ABS-CBN, so ito naman si Cecil Ordizabal, dating taga ABS-CBN din, nag-CNN Philippines, yun. So ito para i-prep mga bata na ito, yung mga high schools na ito para sa, I'm sure aware kayo sa schools press conference na ginaganap DepEd every year. So ito para lalo pang ma-boost yung chances ng Mangkayan schools na manalo. Before na nakakarating nakikipag-compete na and even umaabot pa sa national level ang mga Mangkayan schools. Pero syempre gusto pa natin lalo pang yamanin yung kanilang kaalaman, ma-increase pa lalo, ma-boost yung kanilang chances na manalo sa mga competition na ito. And we also provide free shuttle service sa mga estudyante. So, atid sundo sila from their homes, school. Pupunta naman tayo sa health programs ng Lepanto. Of course, we make healthcare accessible to our communities, our various health programs for the community. So, itong Lepanto Hospital, we have our own level 1 hospital, PhilHealth accredited hospital. Actually, isa to sa mga CSR project ng Lepanto in the years para lalong mas maging accessible lalo sa mga Mangkayan residents and sa nearby towns
ang healthcare. So, kasi ang next na malapit dito na hospital is nasa Bugyas. So, that's like 30 minutes away from here. Yun. Itong Lepanta Hospital, syempre, mga employees and dependents are free of charge. They can avail of our healthcare services sa Lepanto. And syempre, mga community members naman, they're offered with the very affordable rates. So, siguro to give you an example, an idea, siguro mga consultation fees siguro nasa, say, almost 100 pesos lang, ganun. We have this laparoscopy procedure here. Siguro ang ginastos lang isang community member namin, siguro wala pang 20,000 ata. So, ganun, kamura yung mga hospital services na ino-offer ng sa Lepanto Hospital. Every 2 years of that's why it's called Biennial Surgical, Medical, and Dental Mission, carry out itong isa ito actually sa pinakamalaking humanitarian program sa extreme northern ng Benguet. We conduct this every mga May, around May. So yun, dapat actually wala lang COVID pandemic, dapat sana i-carry out namin mga third week nung May dapat pero ito nga syempre because of the lockdowns syempre na na shelf muna itong program na ito for this year. So since nagsimula itong medical program medical mission na Lepanto, we've already served over 13,000 indigent patients sa Mangkayan, Benguet, sa Cervantes, even sa Rino. And napat na ng Ilocos Sur, naabot na ng services medical mission namin. Even sa Abra. Kasi malapit na rin yung Abra sa Ilocos. So naabot, nararating din yan ang mga medical services through our medical mission. And lang i-charge ko lang muna. Hindi ko lang charger kasi nilobat ako. Okay, everyone, if you have questions po for Sir Butch mamaya, sasagutin ni Sir Butch yan. So ilagay niyo lang siya sa chat box or open your mic and your video or your cam. Okay, sorry. Okay, let's continue. So, ito, yung nasa picture na nakikita nyo, so ilan lang sila sa mga natulungan ng Lepanto through our medical mission. So, isa sa mga surgical procedures na ginawa is ito yung sa cleft lip and palate. So, yan ito, yung sa taas, taga din Ilocos Sur, si Winray. And ito, mga taga dito rin sa Mangkayan. So, ilan lang sila sa mga natulungan ng Lepanto. Kahit paano, maging normal for them yung buhay nila through this transformation binigay Lepanto through our surgical mission. So, apart from that, we have various health awareness campaigns through our medical department. Siyempre, sinisuyod namin mga barangay para share, lalo na sa mga kabataan, mga proper nutrition, health protection, siyempre para to keep them informed, fully aware on how to pangalagaan yung kanilang kalusugan. And siyempre, yung regular programs ng Lepanto, blood donation and Operation Tule, so we conduct this annually din. So, punta naman tayo sa cultural preservation na isa rin sa malaking part ng social development program ng Lepanto. So, para mas lalong mapreserba yung kultura ng Cordillera, I'm sure marami sa inyo alam naman na sinabing weaving, isa sa mga maririnig nyo is the Cordillera region. Sa samot-saring mga weaving industry sa iba't ibang provinces in the Cordillera.
So isa nga dito ang Lepanto weaving. Nagsimula pa yan back in the 50s pa actually yan. So halos kasabayan niya lang yung Nardas, yung Sagada weaving, kung narinig niyo na yon. So syempre para makatulong, mapreserba yung weaving industry, so we decided na i-revive itong Lepanto weaving. So until now, so ito yung tuloy na tinutulungan ng Lepanto para lalang maging sustainable for these local weavers itong weaving, lalo na ngayong panahon ng pandemic. So makikita nyo naman, mismo ang presidente ng Lepanto na si Mr. Brian Yap, siya mismo is talagang hands-on din siya para matulungan itong ating mga local weavers. Actually, yung mga ibang looms dito, mga karamihan ng looms ng mga weavers is personally purchased actually ni Mr. Brian Yap. So ganyan kalapit para sa kanya itong weaving, itong Lepanto weaving. So yun. Siguro just sa backgrounder lang, nasabi ko kanina, napahalos kasabayan lang ng Lepanto weaving itong mga established na weaving industry, weaving Cordillera like the Sagada weaving and the Nardas. Before, ganun din si Lepanto weaving during the 1950s. They even export ibang bansa yung mga products ng Lepanto. Even sila din ang nagsusupply ng mga linens before sa Manila Hotel, sa Baguio Country Club. So ganun dati kalaki yung Lepanto weaving. So na-stop lang siya. That was during 1950s, nung panahon ng Charles Foster. Siya yung unang naging General Mine Superintendent ng Lepanto. So yung asawa niya, si Mrs. Lucille Foster, dinala niya dito. So sila ang nagsimula actually itong Lepanto weaving during those times. Siyempre, tapos nung umalis sila, siguro after mga 10 to 20 years, nung umalis sila dito sa Lepanto, dun din na-stop yung boom ng Lepanto weaving. Kaya para maibalik, para tulungan itong mga local weavers natin, so the management of Lepanto decided i-revive itong Lepanto weaving. Ito yung na-mention ko kanina, yung katulong namin sa Theater Arts Program, si Lepanto National High School Gambang Theater Guild. So, isa rin to actually sa pride ng Lepanto, itong Gambang Theater Guild. They've been bringing glory and honor actually sa Lepanto and sa Mangkayan. Malapit din to actually sa puso ng aming presidente na si Mr. Brian Yap. As you can see dito sa pictures, so yun, i-showcase nila yung actually through their performance, i-showcase nila ang mayamang kultura ng Benguet, ang kung paano nagsimula ang Mangkayan, ang mining industry sa Mangkayan. So yun yung laman ng kanilang mga performances actually. And sabi nga dito na gaining actually nationwide recognition yun sa mga competition sa Benguet. So they've been bagging awards doon pa lang. Siyempre, dinadala rin namin sila sa various national platforms. So particularly sa Philippine Mining International Conference na noong 2017 na sila mismo yung nag-open ng program doon. Yun. And they even proudly represented the Cordillera region noong 2018 sa International Dance Workshop Festival. So yun. Lang yan sa mga support na binibigyan ng Lepanto dito sa mga bata na ito. Ang maganda dito kasi itong mga bata na ito, they're not ashamed kung sino sila, kung sino yung kanilang kultura na ipakita sa buong mundo. Magbahag sila sa performances sa Manila, sa stage, yun. They're proud na ipakita the world na this is what we are. And we also help itong mga barangays dito para sa kanilang mga cultural requirements. So we provide them with various cultural appurtenances and mga inabel na fabric na kailangan din nila. So ilan yon. So upon their request, we give them itong kanilang mga cultural requirements for their iba-ibang programs din for their barangays. And emergency preparedness.
rin to sa part ng programs ng Lepanto. So we have our own emergency response team who have been extending their services, hindi lang dito inside camp, kundi even outside camp, even sa outside ng municipality ng Mangkayan. So para silang 911 on call. So every time na kakailanganin ka ng services ng kabilang, hindi lang dito sa Mangkayan, kundi even sa Cervantes, even sa part ng Bugyas, part ng Benguet. So yun, we deploy them para mag-extend ng kanilang services para tumulong dito sa mga search and rescue operations. So itong picture na nakikita nyo, this is actually sa isang barangay dito sa Mangkayan dahil nung habagat. So, nagkaroon ng slide, malayo actually yan dito dito sa Lepanto. So yun, we deployed our emergency response team para tumulong sa search and rescue operation. Ito namang next picture na ito, ito yung dahil din sa habagat actually ito. This is part of Cervantes, Ilocos Sur actually. Nahiram din namin yung aming mga experts, mga blasting experts, mining engineers, safety experts para mag-conduct ng blasting. Napakalaking boulder na nahulog sa highway going to Cervantes, Ilocos Sur. And we also have our own firefighting team inside camp. Okay. Siyempre, hindi mawawala ang livelihood programs ng Lepanto na we've been providing sa 12 barangays dito sa Lepanto. And of course, hindi lang dito sa 12 sa Mangkayan, kundi pati na rin yung aming neighboring municipalities like the Cervantes and Rino na part siya ng Ilocos Sur. So, livelihood programs. So, itong nasa picture, there are just a few of our livelihood programs for the community, such as meat processing, hog raising, farm input, coffee production, and of course, yung na-mention ko kanina, yung Lepanto weaving. Ito naman, infrastructure projects. Siyempre, part din yan ng component din ng SDMP, which is the DHNC or the development of host and neighboring communities. So, since inception ng SDMP, we have constructed over 12 kilometers of farm-to-market roads dito sa Mangkayan, Cervantes, and Quirino. Maliban sa mga farm-to-market roads, nandiyan din ang mga multipurpose hall, barangay hall, municipal hall buildings. Itong this is in Quirino, Ilocos Sur. We're very flattered, very honored na yung kanilang executive and legislative building ng Quirino is pinangalan mismo sa Lepanto. So pag naghanap ka ng Lepanto building, dalawa na ang Lepanto building sa Pilipinas, hindi lang yung aming corporate office sa Makati, may Lepanto building na rin dito sa Quirino, Ilocos Sur. Okay. So, or component ng SDMP is the Information, Education, and Communication, which is the IEC. Isa rin sa mga hinahawakan na function ng aking department. So, kasama dyan ang community engagements. Of course, we conduct monthly IEC sa mga barangays, dito sa Mangkayan, sa Quirino, and the Cervantes. We discuss various company updates and programs for them to, of course, for them to be informed actually kung ano yung nangyayari sa operations ng Lepanto, kung ano na ang update sa kanilang sa mga programs, sa mga social development management programs sa kanilang mga barangays. Siyempre, ang naging venue para mag-reach out sa mga barangay, sa mga community members, para ma-address ng Lepanto kung ano man yung mga concerns nila sa kanilang mga barangay.
Of course, we also participate sa mga iba't ibang community affairs ng Lepanto, like mga founding anniversary, mga piyesta sa mga barangay. Itong isang picture na ito, actually, on your right is the Adivay Festival in La Trinidad, Benguet naman ito. The Mine Appreciation Tours actually is sinimulan namin noong 2017 din when I came in dito sa Lepanto. So, actually, sinimula namin itong kick-off namin actually itong Mine Appreciation Tour by inviting mga media personalities, mga national media personalities. Bakit media ang inuna namin na i-invite? Well, sa media, we all know kung gaano kalaki yung impact ng media industry, di ba, sa atin, sa society. Lahat ng kanilang mga binabalita is pinapakinggan, pinapaniwalaan. So we believe na ang mga news carrier they should at least know ano yung binabalita nila, ma-inform sila, maintindihan nila, and makita nila firsthand kung ano nga ba nag-work ang isang responsible mining company. Kasi ako sa media industry. I was with ABS-CBN, na-mention nga kanina, di ba? So, I've been covering before mga mining disasters dati, mga landslide. Kapag bumabagyo dati, may landslide sa may Itogon, yun yung parating tinatakbo ko. So, dahil sa iba't ibang mga coverage ko on mining disasters, na-instill sa isipan ko na kapag sinabing mining is talagang kaakibat yan, is agad-agad, disaster agad eh. So yun yung naging mindset ko noon nung time na nasa media ako. So para mas maintindihan palalo nitong mga journalists na ito kung na there is responsible mining, they should see for themselves, they should see firsthand na kung paano nag-work, paano nag-ooperate isang responsible mining industry. Kaya sinimula namin silang i-invite dito sa Lepanto. So tinur namin sila from our operations, our environmental protection programs, pati community. So it's a 2-day tour actually para maki-immerse na rin sila sa community, sa vibrant community ng Lepanto. So dito sa picture na ito, yun, nakita ito sila Pia Gutierrez, si Cecil Ardizabal, dito naman sa kabila, ito si Miss Silat Liboro. She was the head or COO, Chief Operating Officer ng ANC, yung ABS-CBN News Channel. So dito naman sila Quintin Pastrana, who used to be with Bloomberg, na ngayon is nasa ANC na rin. So yun, kinick off namin itong appreciation tour actually by inviting media para mas makita nila, para sa kanilang pagbabalita is they know for themselves na merong responsible mining na nag-exist. Okay. Itong mine appreciation tour actually is hindi lang limited lang of course sa media. Syempre, kahit sinong group na interested na malaman ang operation, kung ano yung responsible mining na ginagawa, or just who are about are curious kung ano nag-work ang isang responsible mining company, we're very much open na maipakita sa kanila, maituro sa kanila itong mga programs and operations ng Lepanto that we've been carrying out for over 8 decades. So we've been getting requests actually from academics, from LGUs, from various groups, from NGOs, from government agencies. So yun, since then, ang dami, halos every month, meron kaming mga natatanggap ng mga request actually mag-tour dito. And we've been granting their request. Yun. And so far, maganda ang feedback na nakukuha namin from these groups, from these people. Yung nga lang ngayon, na nasa pandemic, medyo na lang muna ito, na hamper muna. For the meantime, dahil nga syempre, limitado ang tourism natin, nilimitado ang tours. So, na postpone muna for this year. We're hoping na once na mag-ease down na ang travel restrictions, is maituloy-tuloy natin itong mine appreciation tour.
short filmmaking contest also. So sinimulan namin ito noong 2018. Yun. So I think we're the first ata na conduct nitong short filmmaking contest sa mining industry. So it's entitled Cinemina. Ang purpose namin dito actually, syempre, ma-showcase through film medium ang aming mga CSR programs. So ang naging tema namin dito is empowering communities. So through their 5-minute docu-films ng mga participants, na i-showcase nila lahat ng aming mga CSR, mga SDMP programs ng Lepanto. And syempre, gusto namin kasi why we invited itong mga film enthusiasts from outside. Gusto namin ipakita na ang nag-share ng stories, na experience is from the outside perspective. Kasi masyadong self-serving kapag kami from the company yung nagsasabi lang na ganito ang ginagawa namin. Gusto namin na from an outside perspective, magkwento, magsabi na ganito ang ginagawa ng Lepanto. So far, naging maganda rin ang feedback nito sa amin. Yung mga products, yung mga product na films na na-generate namin from this, we posted it sa aming social media. And nagkaroon kami ng public screening dito sa Lepanto, sa aming Makati office, sa Baguio. Yun yung mga various screening activities na ginawa namin. This is also part of our anniversary celebration noong 2018. Social media management, so of course, lahat ng mga environmental programs, social development management programs, dito namin showcase through our different social media accounts. We have the Lepanto Mining Facebook account and the IG account. So i-plug ko na rin, please follow our social media accounts. And the company newsletter, The Golden Gangsa, ito yung tawag. Ito yung title ng aming newsletter, The Golden Gangsa. Gangsa is gong. Yun. So, kapag may nakita kaming magandang opportunity to showcase our programs, to exhibition, we, of course, sinasama agad namin ito sa aming IEC program. Like this one, during the Mining Philippines Conference Sofitel. So, dinala namin yung aming mga weavers from Mangkayan. Dinala namin sila sa Sofitel para maipakita yung aming mga products ng aming mga local weavers. And syempre, para makita nila na Lepanto is not just a mining company, but a social enterprise na tumutulong sa mga community members dito. Ito yung shinare ko kanina na during the environmental summit sa Baguio na si DNR Yusek Anteporda, na sinabi niya sa mga EMB directors ng Cordillera na yung benchmark, yung ESL ng Lepanto sa mga LGU dito sa Cordillera. Okay, so dito na tayo sa COVID-19 intervention sa Lepanto. So naipakita ko sa inyo in brief yung what Lepanto is all about, ano yung operations namin, how do we take care of the environment, how we assist, how we help our community, how we help in the community development dito sa Mangkayan and sa aming neighboring provinces. So, punta naman tayo dito sa COVID-19 interventions ng Lepanto. Kaya nga, siyempre, very fortunate itong taon, very unfortunate itong taon na ito. All of us, dahil nga sa dala ng pandemya, ng COVID-19, is maraming naapektuhan. Yun. And kahit pa paano, dahil nga sa ang Lepanto or ang mining industry is part of the export-oriented industry, kahit pa paano is tuloy-tuloy pa rin yung operations natin. Yun nga lang, at limited capacity nga lang. So, since day one hanggang ngayon, na ongoing pa rin ang ikibakan natin, ang pakikipaglaban natin dito sa COVID-19, is Lepanto has been fulfilling its role sa
kanyang mga employees and sa mga community members para matulungan itong mga tao na ito, itong mga community natin ngayong panahon ng pandemya. So una sa lahat, syempre, we need to take care of our frontliners. Dahil syempre, they are the ones who are keeping us safe here. Yun. So, in-equip natin ang aming ang mga frontliners ng Lepanto, from our doctors, from our nurses, ating mga security forces, security teams, mga barangay. So, all of them, effort ng mga yan, yung mga itong mga frontliners natin para mapangalagaan ang Mangkayan, ang Lepanto. So yun. So we need to take care of them also. So we equip them with the necessary PPEs, surgical masks, disinfectants, and syempre mga vitamin C. Syempre, bilang tulong na rin sa ating mga frontliners, so provide din namin yung kanilang mga pagkain sa araw-araw. Mas tinaitin din namin yung sa Lepanto, sa aming mine camp. So nag-up tayo ng disinfection station sa main gate ng Lepanto. So mga visitors doon, they're entering, so doon muna sila i-hold sa ating disinfection station sa labas ng gate. And of course, we strictly observe ang mga social distancing requirement and of course, please, even dito sa shaft, so we binabaan din natin yung capacity ng ating shaft para ma-practice yung social distancing ng mga minero natin sa mga bus. So dahil nga nalimitahan yung capacity ng isang bus, so we need to add also yung sa bus, yung transport, yung shuttle ng Lepanto. So dahil nga sa wala namang pasok ng time na yon, so ginamit muna natin yung shuttle para sa school, ginamit muna natin to ferry our employees habang wala pang pasok yung mga bata. Provide din natin yung mga face mask ng ating nasa 1,000, almost 1,800 employees. Kasama na dito yung Makati office ng Lepanto. So yun, so almost 1,800 yung na-produce na mask. Of course, with the help ng ating Lepanto weavers. So cloth mask lang ito na ginawa ng mga ng mga weavers ng Lepanto. Yun, at through the help din ng ilan sa mga alumni sa Lepanto National High School, nabigyan din ng libreng vitamin C shots ang mga employees ng Lepanto. And of course, dahil nga sa isang malaking community ang Lepanto, we also have to take care of our community, inside and outside camp. So, na-mention ko nga kanina, di ba, yung Far Southeast Gold Resources Incorporated. So, meron kasi kaming mga container vans doon sa isang area, inside camp. So, para nga matulungan ang Mangkayan LGU to come up with an isolation facility. So, yun, nagamit natin itong mga container vans para maging isolation camp for probable and suspected cases, COVID cases ng Mangkayan. So, ganyan ang itsura sa loob. Parang silang mga backpackers ba? Ganun yung style sa mga container vans natin. Tapos during nung time na may yung labas-pasok dito sa camp, pag may maka-quarantine ng mga employees, pag merong ma-send to 14-day mandatory quarantine, automatic is-shoulder ng Lepanto yung meals ng mga employees na maka-quarantine for 14 days. So, yung mga around 34 employees ng Lepanto rin, na who happen to be mga Army Reservists, nag-volunteer din sila para ma-augment yung quarantine checks natin inside and outside camp.
And before pa actually magsimula yung lockdown nung March, actually itong sa taas na picture, mga March 1 pa lang ito ata or March first week pa lang ng March before the lockdown, we've been carrying out ng mga information drive sa mga community members natin, lalo na sa mga bata, para ma-educate sila about this dreaded virus, itong COVID-19. So even pati nung May and June, yun, monthly, tuloy-tuloy rin yung IEC na kinakandak natin sa mga barangay, lalo na sa mga employees ng Lepanto, para keep them informed dito sa COVID-19. So, syempre, sa IEC, nung may lockdown na, syempre, we need to limit yung attendees din, yung attendance. So, and of course, they should observe din mga social distancing. So, dito sa picture na ito during COVID na ito, during lockdowns na ito. So, kaya mapapansin nyo, talagang limited lang yung attendance. So, karamihan mga representatives lang ng mga area per group yung ini-invite natin. And they will be the ones to cascade sa kanilang mga nasasakupan. So, nag-donate din si Lepanto ng emergency service vehicle sa Mangkayan LGU para ma-augment yung kanilang emergency response ngayong pandemic. So, isa ito sa mga service vehicle ng Lepanto na talaga namang malaking tulong for them para mag-transport specific ng mga kailangang ma-transfer ng mga suspected COVID cases from here to kunwari sa Benguet General Hospital. Yeah, so diyan nila yan yung nagiging purpose ngayon ng isa sa mga emergency service vehicle na dinonate ng Lepanto sa Mangkayan LGU. We've been also helping ang Mangkayan LGU sa storage and distribution ng almost 2,000 sacks of rice na purchase ni Mangkayan LGU. So, isa sa mga facility ng Lepanto na gamit natin sa LGU para i-store itong mga sacks of rice. And of course, sa distribution, we even use our vehicles and our manpower para ma-distribute ang mga ito sa mga communities, sa mga employees ng Lepanto, community members and dependents. And also lahat ng mga pasyente, we're talking here itong mga pasyente from yung hindi to mga non-employees and non-dependents, ito yung mga from outside na nire-refer ni RHU ng Rural Health Unit sa Lepanto Hospital. Lahat ng mga pasyente covered ng COVID-19 period, lahat ng mga mai-refer sa Lepanto Hospital ay libre yung kanilang pag-avail ng hospital services. We also help our Mangkayan LGU para sa disinfection ng mga public places. So, hiram natin yung ating fire truck, pati yung ating mga security personnel para tumulong sa pag-disinfect ng mga public areas, particularly itong Mangkayan public market. And of course, kasi sa mga pangangailangan dito, dahil nga syempre bundok dito sa Benguet, mahirap din yung travel, yung delivery minsan. So minsan mahirap din yung mga disinfectants, mga alcohol. So isa ito sa mga ibinigay naming tulong din sa mga community members ng Lepanto, particularly sa mga 12 barangay offices. So we provided them the necessary disinfectants, mga isopropyl alcohol, hand soap, yun, para magamit na sa mga barangay offices kung saan nandun yung samot-saring transaction with the community. And syempre, promote ko na rin yun, yung aming hand-woven mask. So dahil nga sa pandemya, apektado syempre ang textile industry. So syempre yung aming Lepanto Weaving, laki rin ng epekto noon sa kanilang kita. So dahil nga sa nauso ang mask, so kailangan namin i-divert yung kanilang product from weaving mga bags before, mga damit. Kailangang since ngayon ang in demand ngayon is mask, so we thought of why not creating mga face mask
of our hand-woven fabric. So yun, sinimulan natin ng May. We see naman, ang tok siya ngayon, ang mga artisan face masks. So Lepanto helped them in expanding this market. So at sa Manila, yun mismo si Mr. Brian Yap, yun, tumutulong din siya para lalo pang ma-expand, para ma-promote yung hand-woven face mask na ginagawa ng mga local weavers ng Lepanto. And, so far, very successful itong venture na ito. Alas every week, we have orders. So masaya for our part kasi kahit pandemya, natutulungan rin itong ating mga Lepanto weavers na kumita through this hand-woven face masks. Yan. So ginawa na rin siya naming staple product ng Lepanto weaving, itong mga hand-woven face mask. Yan. So kung may mga gustong umorder, and let us know. You can follow my Facebook account. Ang pangalan is Lepanto Crafts. So you can search it, follow it. You can place your orders there. You can send your orders to Manila and other parts of the country. Okay, so dahil nga sa isa rin sa mga talagang struggle ngayon is the education. Dahil nga sa pandemya, hirap ang face-to-face classes. So dito sa Mangkayan, diba, ang ini-implement na ngayon karamihan is the online learning. Sa Mangkayan, our schools will be practicing at blended learning. So modular and online yung gagawin ng ating mga Mangkayan schools. So una, tama na tayo sa mga college students na they're undergoing currently mga online classes. Siyempre, hindi sila makapunta ng Manila, ng Baguio, so online sila. Ang problema kasi dito dahil nga si bundok, si Mangkayan, si Benguet, mahirap talaga ang internet access dito. Yun. So, para bilang tulong sa mga college students na ito, para matuloy pa rin nila yung kanilang pag-aaral, at nandito sila sa Mangkayan. So we provided them with internet access. So silang nakita through the initiative na rin ng ating Sangguniang Kabataan. So inopen natin ang isang multipurpose hall ng barangay. Binigyan namin sila ng access sa Wi-Fi ng Lepanto. So doon they could freely access our internet and they could participate sa kanilang online classes. Sa ating mga high school and elementary naman, for now, karoon kami kasi sa October pa yung klase nila. Nung bago pa ma-move kasi ito, nung time na September 24 ata, yung initial na classes, na opening ng classes, is nagkaroon kami ng dry run with the schools na ma-carry out yung blended learning, particularly yung modular wherein they have to provide these students with modules. So nag-commit din kami sa school na we will take part logistics para ma-deliver, madala itong mga modules sa mga bata who are residing sa iba't ibang barangays dito sa Mangkayan. Isa lang to sa mga tulong na maipoprovide ng Lepanto sa part ng education ngayong panahon ng pandemya. And habang naantay pa natin yung opening ng classes by October 25, Lepanto will still, our management will still make ano pa yung further assistance na pwedeng maibigay ng Lepanto management dito sa mga schools who are currently struggling sa adjustment dito sa ating blended learning. Kasi like na-mention ko nga before sa isang interview ko, like Bantang is almost 3 million na kailangan nila doon, which is beyond sa kanilang MOOE na nasa 1.5 million pesos lang. So isa lang to sa mga pinag-aaralan natin kung ano yung mga pwede pang ma-provide na assistance ng management dito sa mga schools. Of course, with the help na rin sa ibang mining companies dito
sa Mangkayan. Actually, we have here, hindi lang kami dito ang mining company. Siyempre, nandiyan din yung ISRI, Itagon Suyok Resources Incorporated, tapos yung Goldfields, yung FSGRI. So we work hand in hand para matulungan itong mga public schools dito sa Mangkayan para mapadali yung kanilang adjustment dito sa blended learning. Okay. So yun, those are the COVID-19 interventions that we have been providing sa aming employees, sa aming mga community members since day one ng pandemic. So yun, i-discuss ko rin about sa mga community programs ng Lepanto, mga environmental programs, and briefer ng konti sa aming operations. So now that you know something about Lepanto, allow me to show to you isa sa mga short AVP lang ng Lepanto. To give you a feel kung paano nga ba mabuhay sa loob ng Lepanto. Mabilis lang ito. This is just a 5-minute short video. So after this, we can proceed na sa Q&A. Sir, wala pong audio yung video.
Okay. So that ends my presentation, and I hope that you learned something from me about our company and about yung naging role na just ng Lepanto, ng mining industry para makatulong ngayong panahon ng pandemya. Thank you. Okay. Thank you, Sir Butch. So nakita natin dun sa presentation ni Sir no yung rich history, culture ng Lepanto, best practices, yung projects, activities nila, how they show their love, care, and support for their community and to the environment. Talagang ang hashtag Lepanto cares. So, through this webinar, which is brought to you by Yaman Philippines and the Philippine Mine Safety and Environment Association and Pusong Minero, kahit papaano, kahit saglit lang na kapag mine tour tayo, kahit dito lang sa Zoom, nailapit nila ni Sir Butch and mga ibang speakers natin yung kanilang mga kumpanya sa atin. And nagkaroon tayo ng idea kung ano ang ginagawa nila, ano yung mga projects, activities, para dun nga sa kanilang komunidad at sa kalikasan. Sobrang thankful po kami sa mga naging speakers from Rio Tuba, from Apex, from Oceana, and today kay Sir Butch from Lepanto Mining, sa organizers ng Yaman PH, sa PMSEA, and of course sa participants natin. Naging possible and naging successful itong webinar series natin. Maraming salamat po. So, now, open na po yung ating floor or yung screen natin for questions. So if you have questions, guys, pwede nyo pong i-chat yan sa ating chat box or i-open ang inyong mic and camera para makapagtanong po tayo kay Sir Butch. Okay. So ito, sir, may question po tayo. Siya private. So can you share po what are the common problems sa operations ng company, lalo ngayon po na mayroong pandemic, and how you solve them po sa Lepanto? Well, I'm sure hindi lang to problema ng Lepanto, kundi maging ng ibang mga mining companies, maging ng ibang mga industries, not just us. Particularly siguro itong mga, dahil nga sa travel restrictions, laking actually para sa delivery ng mga critical materials na ginagamit ng Lepanto sa mining and milling operations. So isa ito sa malaking malaking dagok kung sasabihin natin, malaking epekto sa operations ng Lepanto. Yun. And of course, actually it's more of the travel restrictions talaga na nakaka-apekto sa operations. Yun. Okay, sir. So, may questions pa po? Question din pala dun, di ba, na paano namin na-resolve yun? Well, of course, dumadaan pa rin tayo sa proseso. We follow ano yung mga requirements na kailangan para ma-travel itong mga itong mga materials na ito. Yun nga, ang mahirap din kasi, delayed na siya eh. Yun. So, hindi mo na ma-resolve yung part na na-delay yung mga items na iyon. We just have to comply ano man yung kailangan para ma-deliver pa rin yun na-delay. Okay, sir. Sir, yung sa mga employees po natin, nag-require din po ba silang magsuot ng parang full set na PPE, pang-protect din sa COVID? Kasi ang alam ko po, di ba talagang nagmamask tayo doon sa loob sa operations. Pero ngayon po ba na mayroong COVID, mas naging talaga yung nagsuot na talaga ng full tawag dito gear or PPE yung ating mga employees po? Siyempre, depende yan. Sa mga frontliners natin, siyempre, full PPE talaga yan. Yung mga doctors, mga nurses, mga security personnel na nagbabantay sa gate. Talagang yan, from the coveralls, face shield, face mask, gloves,
shoes, lahat yung kompleto. So, talagang full PPE talaga yung mga yan. May surface we have to comply yung wearing of face mask. Just recently, dahil di ba? Pag ito is inimpose na ng di ba? Ng DOLE yung use of face shield. So, we will be providing also face shields sa mga 1,700 employees ng Lepanto. So, yun, I think it's arriving na from now yung mga face shields para ma-provide sa mga employees ng Lepanto. Sa underground yung mga miners natin, mga underground workers, yun, syempre, kung ano yung PPE that they've been using, yun pa rin. We encourage them, we strictly tell them to observe, practice, usage of the necessary PPEs for them inside. That's very nice, sir. So follow-up question po, sir. Yung mga tao po ba na nakatira doon sa Lepanto, nabibigyan din po ba sila ng libre na face mask or yung kanina po yung nasa presentation yung handmade na yung woven na face mask po, nabibigyan din po ba sila? Well, actually yung mga na yun, yung mga face mask na yun, yung mga ginawa ng mga weavers, muna binigay namin yun sa mga muna. Siyempre una muna natin yung 1,700 na employees ng Lepanto. So yun muna yung unang binigyan ng Lepanto. Sa mga community members, upon their request, nila kung gusto, if they need, kunwari sa isang barangay, they request na they will be needing this kind of PPEs, syempre i-grant namin agad dun sa kanila. Okay. Thank you, sir. So may isa pa pong question. Regarding sa operation ngayon po sa Lepanto, paano daw po yung work arrangement nyo ngayon? Well, ngayon kasi is MJCQ na kami sa Mangkayan. So, I think nung na ECQ is like we're operating at 50% capacity. So, habang nag-iis ang quarantine status, slowly nag-normalize din yung ating workforce. So, ngayon, we're operating at 100% capacity. But of course, nandiyan pa rin syempre, we should strictly observe rin lahat ng mga health protocols. Syempre, pag-suot ng mga PPE, social distancing, so lahat ng mga health protocols na ini-impose syempre ng ating local government unit, talagang in-observe natin yan. Hindi lang sa mga employees, even sa mga community members, pati mga bisita na pupunta dito. When I say bisita, hindi ito mga turista, hindi ito mga for tourism purposes. Ito yung mga regulators, mga government agencies na pumupunta dito for inspection, for other transactions. Even them, hindi covered sila ng mga health protocols na ini-impose natin dito. Walang exemption. So, okay, mistricto tayo. Mistricto tayo sa lahat ng mga bisita. When it comes sa implement nitong health protocols, kasi syempre ayaw nating madagdagan pa kasi we have 6 cases ng COVID, hindi sa Lepanto to, I'm talking sa buong Mangkayan. So we have actually the longest time 5 lang tapos ng isang araw 6 na. So kailangan maging always cautious kami sa pag-observe ng mga health protocols para mapigilan yung spread ng COVID. Okay, sir. Sir, sa Lepanto daw po ba may sarili kayong curfew hours para maiwasan yung transmission ng COVID sa mga natin? Yep, from 8 a.m. to 5 a.m. yung curfew natin dito. 8 a.m. to 5 a.m. We've been imposing that curfew. Hanggang ngayon, it's still being implemented. Okay, sir. So, questions pa? Okay. Ito, sir. Same question po ito dun sa last week po, dun sa speaker namin from Oceana Gold, kay Ma'am Marjorie. Pwede daw po bang humingi ng advice ngayon po sa inyo, sa Lepanto, para dun sa mga graduating and dun sa mga gustong mag-apply ng work po sa Lepanto, especially sa women? Kasi sabi daw nga po nila, ang minahan ay para sa mga lalaki at
walang place ang women daw po dun sa Nako. mining. So, Hanggang ngayon ba, may ganyan pa rin mindset? yes po. Ano So, na ano tayo po, ha? 2020 na, may ganyan pa rin mentality. so paano daw po, ano daw Mm. po ang masasabi natin doon, sir? Kasi for me, never kong nakitang naging issue ang gender sa any kind of industry. Mhm. I mean, ano ako dun kasi I never ko siya kasi nakita na maging issue dapat yung mining industries dapat mga lalaki lang. Kasi here in Lepanto, dami naming mga babae na may mga mining engineers kami, may mga geologists kaming mga babae dito yon sa Lepanto. Umrel namin, karamihan din mga babae, umrel is community relations, sa mill namin, metallurgical, dami rin namin mga babaeng employees, chief ng assign namin, babae, finance manager namin, babae, chief si any issue when it comes to gender. Na ang mining industry is for ano lang talaga, for guys. It's an old mentality na pag sinabing mining industry is agad sa lalaki na siguro kasi nakita nyo kanina, pinakita kong workforce profile, nasa 7% yung babae, 93% mga lalaki. Kasi even siguro sa ibang minahan, ganun halos ganun din yung ratio kasi balik ng mga employees namin ay mga mga underground workers, mga miners, lead miners, assistant miners. So itong mga trabaho na ito underground, they require heavy lifting. Talagang mga mabibigat na at na mga workloads itong mga gawain nito. So kaya nagiging majority kailangan talaga this purposes for these activities is mga lalaki. Kaya ganoon ang nangyayari. Pero never naging issue hiring sa amin kapag tanggap ng mga babae when it comes to other positions like technical positions and other managerial positions dito. Yun. Okay, sir. It's an old mentality for me na na yung mga babae is dapat hanggang dito lang yung kanilang na industry, ganun. Yun. Actually, even nag-excel, itong mga aming mga women employees, actually, we even have our own tawag nito, our own organization ng mga women employees dito sa Lepanto. Re-establish lang siya noong 2018. Yeah. Organization of Women Employees of Lepanto, it's OWEL. So, pinapalakas actually yung girl power dito sa Lepanto. Kung kaya naman po talaga kasi 'di ba ng isang lalaki, kaya din 'yan ng babae and vice versa. Yes. Hindi napakaluma na ng mentality na 'yon na kailangan dito lang ang babae at dito lang ang lalaki. That's right. So, next question, sir. Mayroon po kasing mga tourist destinations ngayon na nag-open na for the local community, hindi sa foreign or hindi din sa mga malalayong lugar, no. How about Lepanto mining po? Open po ba yung mga tourist para doon sa local community or sarado pa rin po, hindi pa rin tayo makakapag-mining? Yun nga eh. Actually, nung before magsimula yung COVID, medyo booming na yung aming tourism dito eh. Kasi yan yung yan yung isa sa mga tututukan namin na projects ng Lepanto alongside yung LGU. So, parallel ang aming vision, ang aming goal ng Lepanto with the Mangkayan LGU na ma-promote yung Mangkayan na isang na mag-boom ang tourism lalo. And we started that actually nung last year, nung first quarter of the year, yun, tuloy, maraming mga bisita na antala dahil ng COVID-19 na pandemic na ito. So from then on, talagang host kami sa any tourism activities, any tourism tours dito sa Lepanto. Until now is we chose na na hindi muna siya i-open agad-agad. Siguro we'll be opening it gradually.
Hindi yung agad-agad iaano na namin. So, ganun. Siguro for now, we can accept. Siguro hindi yung walk-in. Siguro they can message us muna ahead of time before they go here. Pero they have to undergo stringent measures sa pagpasok talaga dito. So yun nga, until now hanggat nandyan pa yung mga travel restrictions, we cannot really say na i-open namin siya 100% for tourism purposes sa ngayon. Yun. Kasi nga, hindi lang actually, nahihirapan din actually sila, itong mga tourist, itong mga bisita, for them na makapasok pa lang ng dito sa Mangkayan. Kasi nga, maraming checkpoints ang dadaanan, dito. Tapos pagdating nyo dito, you'll be going to RHU for screening purposes. If they find out na, if they deem na na medyo tawag nito COVID potential ka or whatever, they could send you to mandatory 14-day quarantine. Yun. Kasi discretion niya ng RHU sa ngayon sa amin para yung mga bisita, yung mga employees namin is ma-undergo ng 14-day quarantine. Pag galing kang labas, once you arrive here, i-evaluate ka ng RHU. Yun. If they see na kailangan ka i-quarantine, yun. Quarantine ka for 14 days. So we won't really advise for now na mag-open agad sa tourism. Siguro yun, gradual yan. Hanggang sa nag-normalize ng pakoti-konti. Okay, sir. So may mga questions po tayo. Hindi kasi siya lumalabas sa chat box kasi dinediretso nila sa akin. Okay. So may questions po sa... Wait lang, sir. Eto, sir. Ano daw po yung challenge ng minerals industry or siguro sa Lepanto po dun sa pag-promote natin ng responsible mining dito sa country? Kasi nabanggit niyo po kanina na nag-start na po si Lepanto na i-open sa media yung sa mine tour. Ngayon po, marami ring estudyante, marami din pong mga professionals sa mining industry na talagang dinedepensahan na yung ating industriya. Sinasabi na talagang may responsible mining. Ngayon, sir, bukod sa siguro marami kasing challenges, sir. Pero sa inyo, sir, ano daw po yung pinaka matinding challenge sa pag-promote ng responsible mining dito sa atin, sa bansa? Well, actually, pag-promote mismo ng responsableng pagmimina is a challenge itself. Diba? Knowing na parang na-instill na sa mindset ng majority, ng maraming tao, na kapag sinabing mining is ganito agad eh. So, given that premise pala, is talagang challenge na yan para maipakita mo sa mga tao yung responsableng pagmimina. Kasi since time immemorial, di ba, we have not been seeing mga pro-responsible mining campaigns eh. Kaya nga I'm glad na sinimulan through MGB, itong hashtag mine responsibility, itong responsible mining campaign, di ba? So, pero before that, talagang challenge talaga yon for us communication professionals na i-market yung magandang mukha ng magmimina. Na may ganitong side si mining. Maraming natulungan ang mining, maraming napag-aral, maraming napag-graduate, maraming nabigyan ng trabaho. So, itong mga detalye na ito ang hindi masyado napapakinggan gawa nga ng malakas na ingay ng mga anti-mining advocates, mga anti-mining people. Nakadalasan is nabibigyan siya ng mas mahabang ere, ng mas mahabang airtime sa media, 'di ba? So, yun pa lang yun is challenge na yun eh. Yun. So what we do is we continue to to do what we have been doing. We intensify lalo itong pag-promote ng responsible mining, kung ano yung
medium na mas patok ngayon. So, syempre, digital. We started using digital platforms para mas lumawak lalo yung reach ng ating mga campaigns on responsible mining. Kasi halos lahat na meron ngayong access sa Facebook, sa Instagram. So doon namin mas lalo binumbard yung aming mga campaigns, yung aming mga programs, yung lahat ng mga magagandang na idudulot ng mining, ng Lepanto sa community, sa environment, doon namin pinapakita majority, sa social media. Kasi nandun ang laban eh. Lalo na nung time during the late former Secretary Gina Lopez, di ba? Mas lalong umingay noon yung campaign against mining, di ba? Siyempre, on our part, siyempre, hindi kami yung makikipagsagutan. We won't go down that road na we will trade barbs with the anti-mining group. So what we do is we just on posting, we just bombard our page with positive effect of mining to the community, the environment, para mas maipakita lalo na ito ang mining, ito ang responsabling pagmimina. Yun. So, challenge, yes, it is very challenging for us na ma-market ang imahe ng pagmimina na ganitong panahon na na-instill sa karamihan ng tao ang mining na ganito. Pero we never give up. There will always be avenues para maipakita itong magandang dulot ng pagmimina. And maraming mga tao dyan, maraming tao na we believe na open ang kanilang pag-iisip about na meron pa rin mga responsabling minahan, mga responsabling minero. So even actually itong tour namin, actually we have been also inviting mga environmentalist groups, mga NGOs para makita nila mismo. Kasi syempre hindi namin dapat yung pina-prioritize natin itong mga environmentalist groups, itong mga NGO na ito. Dapat hindi natin dapat sila kalimutan, itong mga anti-mining groups should always be part ng ating mga stakeholders na hindi natin target na mag-shift yung kanilang stance. We just want to inform them. We just want to show them na ganito ang ginagawa ng responsabling pagmimina. And we will never get tired explaining to them na merong responsabling pagmimina. Okay. Maraming salamat doon, sir. Tapos nasabi nyo nga po kanina na yung mga mining companies natin hindi titigil, they will never give up na ma-promote ng maayos yung responsableng pagmimina dito sa ating bansa. And ganun din po yung mga youth organizations din natin na tutulungan natin po yung ating mga mining companies na maipaabot kahit through social media or through webinars, social media posts kung ano po yung responsible mining. So hopefully po, after ng COVID, ng pandemic, makabisita kami dyan sa Lepanto. Sure, let me know lang. Open kami. And yun nga, maidagdag ko lang yun. It's good na we have this kind of forum, this kind of webinar na ang audience natin is kabataan, your group, Yaman PH, di ba? It's very very nice to hear na nandiyan yung grupo ninyo para mas maipaunawa lalo sa mga kabataan kung na meron nag-exist na responsableng pagmimina. And yun nga, hopefully masundan pa itong forum natin, and sana by next time we also involve yung mga iba ring mga kabataan na outside the realms naman ng mining, yung mga iba-ibang kurso na who should also learn about responsible mining. Thank you, sir. So yung mga questions natin, kung meron pa kayong tanong, pwede niyo po kami i-message sa Facebook and pwede natin i-direct yan kay Sir Butch, yung mga tanong na yan. So kung wala na po tayong questions, I'd like to thank our speaker for today and yung participants natin for this event. We learned a lot about what's happening in the mining industry, from Leo Tuba, nickel,
from Apex, from OceanaGold, and Lepanto's response and efforts to cope up with the current situation of our country and the rest of the world. They have shown us, they have shown everyone here what responsible mining truly means. And we in Yaman, Philippines, we also believe that responsible mining should be pro people and pro environment. And we believe that that is the key to a great nation. This is Zeus, and this is Pagyamanin series, The Minerals Industry During the Pandemic.